Ito ay karaniwang araw lamang May, ang araw ay Sabado, kung saan gising siya ng maaga upang isama ang kanyang pamilya sa simbahan. Dahil dito niya mararamdaman ang tunay na kapanatagan, kapahingahan, at kasiyahan. Si Kate ay masasabi natin tunay na mananampalataya. Natapos na ang araw mga kapatid ng Sabat, si Kate at ang kanyang pamilya ay pumunta sa isang kailan upang magsalusal at upang magkaroon na rin ng family bonding. Talagang masasabi natin mga kapatid na si Kate at ang kanyang pamilya ay pinagpapala dahil sa pagpauna niya sa mga gawain ng Diyos. Pagdating nila sa kanilang tahanan, napansin ni Kate na mahaba ang kanyang buhok at kailangan na niyang magpagupit. Kinabukasan, naisipan niyang pumunta sa barbershop malapit sa kanilang bahay. Aalis muna ako kasi magpapapit pa. Kasi medyo makapagay. Hindi, magpapapit lang ako ha. Ito ba tayo mga limano? As always, faith lang tayo. Check wala yung good sa ito. 2 by 1, tapos sa likod, keep mo lang yan. Ito, sa awa ng Diyos, nakakapain pa rin, nakakapagsagot pa rin sa mga pamilya. Yes, of course. Kasi, syempre, mahal namin ng Diyos. Sinasabi mo, galos na exist. Hindi ka naniniwala sa Diyos? Oo. Bakit? Kung may Panginoon, walang nahihirapan. Walang may kakasakit. At higit sa lahat, walang mawawin. Hindi na lamang umimik si Kate upang hindi mauwi sa pagkatalo ang kanilang pag-uusap. Pagkatapos ng pagupit ni Kate, binusan niya ang pintuan at bumungad sa kanya ang isang maruming batang lalaki na halos hindi na makita ang mukha dahil sa haba ng kanyang buhok. Kaya dahil tinawag ni Kate ang magpupugit. Brad, pwede sabihin? Nakikita mo ba yung puluhin na narinig? Nakita mo ba kung gano'n nakakama ka niya buhok na halos matakpan na kanyang pagbuka? Hindi na ako naniniwala kayo sa barbero. Sinasabi mo, nasa harapan mo ako. Kakatapos ko yung routine sa'yo. Kasi kung totoo may barbero, wala na makikita ang mga kapang buhok at pinagpulugin na yun. Bakit? Di malapit na sila sa akin para matutupit. Ayun ang punto ko. Katulad ng barbero, ang Diyos ay naghihintay naman para sa mga tao na lumakas sa Kanya. Nasa kung gawin, pag natuto sila lumakas sa Kanya, mga tutulungan ng Diyos, yung mga tao na hihirapan, nagugutom, at mga namumroblema. That's faith. A child of God, a man of faith. Mga kapatid, napakagandang kwento ang hinandog sa ating mga kabataan ngayon patungkol sa ating pananampalataya. Ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Marahil walang ibang sangkap sa buhay Kristiyano ang higit na mahalaga kaysa pananampalataya. Hindi natin ito mabibili, maipagbibili o maibibigay sa ating mga kapatid. Kaya mga kapatid, huwag po natin hayaan na mawala ito sa atin. Pagkos, napakapalad po natin na isa tayo sa mga naniniwala na God does exist. Yes, nagkakasakit lang tayo, nahihirapan lagi. Lagi natin tatandaan ang ating buhay na Panginoon ay nakaantabay lamang, nakagabay, at nag-aantay na tayo ay lalapit sa Kanya. Huwag tayong matakot mga kapatid, dahil ang ating pananampalataya ay mas malakas kaysa anumang piling ng pagsubok.
Sinasabi nga po dito sa ating banal na aklat sa Santiago 1, verse 3 to 4, dapat ninyong malaman na napatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayo magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Kaya mga kapatid, hiling po namin kasama ang mga kabataan na patatagin po natin ang ating pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa ating lahat.